unang labanan. Dito po mga kapatid makikita natin ang pinakaunang labanan na hinaharap ng isang mananampalataya ay hindi sa labas, kundi sa loob, sa ating kaloob-looban. Hindi ito labanan sa tao, sa problema o sa kahirapan. Ito ay labanan sa isipan. Ang isipan, mga kapatid, ang control center ng buhay ng tao. Amen po. Kung ano ang laman ng isip, iyon ang isasagawa ng katawan. Iyon ang pipiliin ng puso at iyon ang magiging direksyon ng buhay. Ang sabi nga, your life is shaped by your thoughts. Ang iyong buhay ay hinuhubog ng iyong mga kaisipan. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ibig sabihin, may sistema ang mundo na kumukontra sa kalooban ng Diyos. At kung hindi magbabago ang ating isipan, kahit gaano tayo kaaktibo sa simbahan o sa grupo na ating inaatinan, hindi tunay na magbabago ang ating pamumuhay. Dahil ang totoong pagbabago ay hindi nagsisimula sa labas, kundi nagsisimula ito sa ating isipan. Dadako na po tayo sa unang puntos. Number 1, may sistema ang mundo at ito'y laban sa kalooban ng Diyos. May sistema ang mundo at ito'y laban sa kalooban ng Diyos. Ang sabi sa Roma chapter 12 verse 2 letter A, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. So ang mundong ito mga kapatid ay may kultura. Kultura ng materialism. Ang halaga mo ay nasa kung ano ang meron ka. Amen po. Kultura ng pride. Ikaw ang sentro ng iyong buhay. Kultura ng sexual immorality. Gawin mo ang gusto mo. Ikaw ang masusunod. Kultura ng self-defense. Kaya mong mabuhay ng walang Diyos. Amen po. Ganyan po ang kultura ng mundong ito mga kapatid. Ito ang sistema na kinakain ng isipan ng tao. Kinakain niya ang isipan ng tao araw-araw. Ang social media mga kapatid, entertainment, music at saka mga kultura ay naghuhubog sa kaisipan ng tao ng paunti-unti na hindi niya namamalayan. Amen po mga kapatid. Kaya't ang Kristiyano na hindi nagbabago ng isipan ay Kristiyanong nahuhulog, nanlalamig, at napupunta sa maling direction. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 15, 1 John chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang ibig sabihin mga kapatid ng ibigin dito ay hayaan mong kontrolin ka. So maraming Kristiyano ang hindi lumalago dahil Kristiyano sa puso pero worldly sa isipan. Amen po. Yun po yung makikita natin ng mga Kristiyano na bakit hindi lumalago sa kanilang pananampalataya. Dahil sa puso nila sila'y Kristiyano, ngunit sa kanilang isipan sila po ay makamundo. Bilang application natin, suriin kung saan napupunta ang oras at atensyon mo. Number 2, ano ang laging laman ng isip mo? Number 3, sino ang may pinakamalakas na boses sa buhay mo? Diyos ba o social media? Mas marami ba tayong time mag-scroll sa mobile natin kaysa sa pagkikinig ng salita ng Diyos o sa pagbabasa?
ng salita ng Diyos. Yun po yung application natin na pwede nating itanong sa ating mga sarili, kung saan nauubos ang ating atensyon at oras. Kung ano lagi ang nilalaman ng ating isipan, yung future ba natin, yung iimbak ba tayo ng kayamanan o magpapayaman o ano paman. Ano ba ang nilalaman lagi ng ating mga isipan? Sino ba ang pinakamalakas na boses sa buhay natin? Yung Diyos ba o yung makamundo, mga kapatid? Kaya ang number 1 po natin na puntos, may sistema ang mundo at ito'y laban sa kalooban ng Diyos. Number 2, ang pagbabago ay hindi automatic. Kailangan ng pakikipagtulungan sa Diyos. Number 2, ang pagbabago ay hindi automatic. Kailangan ng pakikipagtulungan sa Diyos. Sabi sa Roma chapter 12 verse 2 letter B, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So ang salitang magbago, mga kapatid, sa Grego ay metamorpho, kagaya ng uod na nagiging paru-paro, mga kapatid. Hindi panlabas lang, ito ay transformation from inside to out. Nagbago po siya, mga kapatid. At ang pagbabago ng isipan ay hindi one-time event. Ito ay daily process, mga kapatid. Lagi po nating tatandaan na hindi po tayo nagbabago ng isang iglap lang. Bago na tayo. Ito po ay araw-araw na ating paglalakbay. Daily process ng ating buhay, ang pagbabago ng ating isipan. Ang sabi sa Efeso chapter 4 verses 22 to 24, Efeso chapter 4 verses 22 to 24, isantabi na ninyo ang dating pagkatao at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. So dito, mga kapatid, bago ang bagong buhay. Kailangan muna ng bagong isip. Bago ang ating buhay. Amen. Bago pa man magbago ang ating buhay, kailangan muna ng pagbabago ng ating pag-iisip. Hindi mababago ang behavior natin kung hindi nababago ang ating paniniwala. Amen po. Kung ang paniniwala mo si Kristo ay tao lang, kahit ano pa yung marinig mo, hindi ka talaga maniniwala. Kung sabihin nating walang Father, Son, and Holy Spirit, kung hindi talaga mababago ang isip natin muna, hindi po tayo makakaunawa nung paliwanag. Kaya ang una, mga kapatid, dapat mabago muna ang ating paniniwala. Wrong thinking, wrong living. Right thinking, right discipline, and right destiny. So bilang application po natin sa ating buhay paglilingkod, palitan natin ang worldly mindset natin ng Word of God. Amen po. Punuin natin ng salita ng Diyos ang ating mga mindset. Instead na tayo ay mag-isip ng makamundong pangarap, punuin natin ng salita ng Diyos ang ating mga isipan. Number 2 application, maging international sa pagbabasa ng Bible. Mag-meditate sa salita ng Diyos. Number 3, iwasan ang content na nagpapahina ng pananampalataya. Meron po tayo sa social media na mga pwede nating makita na siyang magpapahina sa ating pananampalataya. Magkakaroon po tayo ng emotion at marami po tayong maiisip na kung ano-ano, na nakakasira sa ating isipan.
Kaya iwasan po natin yung nagbibigay ng kahinaan. Kung tayo po ay nanghihina dahil sa kagagawan ng ibang tao, yun po ay kailangan nating iwasan, mga kapatid. Dahil yung mga nakaka-influence sa atin, malakas po yun, mga kapatid, para mapanghinaan po tayo ng loob. So bilang application natin, palitan natin ng salita ng Diyos ang ating mga isipan. At iwasan din natin yung mga bagay na nakakapangpahina sa ating pananampalataya. Lagi nating palitan ng makinig tayo ng mga preaching kapag wala na tayong ginagawa. Makinig tayo ng music kapag ng awitin na makalangit kung wala na tayong ginagawa. Para mapalitan yung mga bagay na nakakasira sa ating mga isipan. Number 3, ang isip na nakahanay sa Diyos ay nakakaunawa ng kanyang kalooban. Ang isip na nakahanay sa Diyos ay nakakaunawa ng kanyang kalooban. Ang sabi sa Roma 12:2 letter C, upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung alin ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at ganap. So mga kapatid, hindi natin malalaman ang kalooban ng Diyos kung worldly pa rin ang ating pag-iisip. Gusto nating worldly minsan, gusto nating godly minsan. So hindi po natin malalaman ang kalooban ng Diyos kung worldly pa rin ang ating pag-iisip. Ang puso ay madaling madaya, mga kapatid. Pero ang isip na nakabatay sa salita ng Diyos ay nagbibigay linaw sa mga desisyon at direksyon natin sa buhay. Ang sabi sa Colossus chapter 3 verse 2, Colossus 3:2, isipin ninyo ang mga bagay na panlangit. Isipin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Isaiah 55:8-9, Isaiah chapter 55 verses 8-9, sabi po dito, ang inyong mga pag-iisip ay hindi mga pag-iisip ko. So magkaiba po ang isipan natin at ang isipan ng Diyos. Kaya minsan worldly, godly, pero ang Diyos po natin talagang God po siya, mga kapatid. So ang tao alam ng Panginoon na ang ating pag-iisip minsan may makamundong pag-iisip, minsan may makadiyos. Kaya tinuturuan po tayo ng Panginoon sa mga talatang ito. Ang example po natin dito ay si Daniel, mga kapatid. Dahil malinis ang kanyang isipan at puso, binigyan siya ng Diyos ng karunungan at pabor. Ang taong may pagbabago ng isipan ay bukas, mga kapatid. May supernatural siyang guidance na nagmumula sa ating Panginoon. Amen po. Ang taong may bukas na puso at isipan sa Diyos ay binibigyan ng Diyos ng karunungan at pabor. Ang taong may transform ang kanyang pag-iisip o nababago ang kanyang pag-iisip, siya po ay bukas sa supernatural guidance ng ating Diyos, mga kapatid. Bilang application natin, tanungin or sabihin natin sa Lord, Lord, ano ang kalooban mo sa desisyon na ito? Number 2, huwag magdesisyon agad-agad, maghintay sa direction ng Diyos. Number 3, magtanong, ito ba ay align sa salita ng Diyos? Ang akin bang gagawin ay naka-align sa kalooban at salita ng Diyos? So yan po yung mga pwede nating i-apply sa ating buhay personally. Lord, ano ba ang desisyon mo sa buhay kong ito? Kung may ginagawa tayo, ano ba ang desisyon mo para dito? So wag po tayong magdesisyon agad, maghintay po tayo sa direction ng Diyos. Mag-pray po tayo, mga kapatid. At sabihin natin sa Diyos or tanungin natin sa Diyos, naka-align ba sa'yo itong mga gagawin ko? Ang sa ganoon, bibigyan tayo ng Diyos
ng isipan at puso at karunungan upang mag-guide po tayo sa ating pang-araw-araw na iniisip at mga gagawin. Mga kapatid, kung nahihirapan kang baguhin ang iyong isipan, ito po ay bilang encouragement sa atin. Kung nahihirapan kang baguhin ang iyong isipan, hindi ka nag-iisa. Pero hindi ka rin walang pag-asa. Ibig sabihin, mayroon pang pag-asa. Hindi po ibig sabihin na ikaw ay nag-iisa at wala ng kabuluhan ang mga bagay dahil nahihirapan kang baguhin ang iyong pag-iisip. Hindi ka nag-iisa, hindi ka rin walang pag-asa, mayroon pang pag-asa. Ang Diyos ay hindi lang nagliligtas ng kaluluwa, binabago rin niya ang ating mga isipan. Sa buhay ni Apostol Pablo, nakita natin gumawa ang Diyos ng paraan para baguhin si Apostol Pablo. Sa atin din yung aking mga prayer sa mga tao o sa aking family na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Ikaw, Lord, ang gumawa ng paraan. Ikaw ang magpa-encounter upang makilala kanila sa kanilang personal na buhay. Dahil ang Diyos po natin ay makapangyarihan, wala pong imposible na pwede pong baguhin ng Diyos ang ating isipan. And at the same times, pwede rin patigasin ng Diyos ang ating mga puso. Kaya mag-iingat po tayo, wag po tayong magmatigas at baka tuluyang patigasin ng Diyos ang ating mga puso. Naalala niyo po yung ating mga Bible reading sa Old Testament, Exodo or Genesis ba yun? Na pinatigas ng Diyos ang puso ng mga tao noong unang panahon, sa panahon ni Moses. Ganun po yung Panginoon, kaya niya pong lahat. Kaya niya pong gawin lahat. Baguhin ang ating isipan, patigasin ang ating mga puso. Kaya wag po tayong maging mapagmataas sa ating Panginoon. Sabi sa Pilipos chapter 1 verse 6, ang mabuting gawa na sinimulan niya sa iyo ay kanyang tatapusin. So mga kapatid, kung papayagan mo siya, kung papayagan mo ang ating Panginoon, tutulungan kanya. Kung magpapasakop ka, gagabayan niya ang isip mo. At kapag nabago ang isip, tiyak na mababago ang buhay. Tiyak po na babago ang buhay natin kapag payagan po natin siyang tulungan tayo. Ipagkatiwala po natin sa Kanya ang lahat ng mayroon tayo. Kung tayo po ay nagpapasakop sa Kanya, gagabayan niya po ang ating isipan, mga kapatid. At kapag nabago ang ating isipan, tiyak na mababago ang ating buhay. So bilang conclusion po natin at dito tayo magtatapos, ang isipan ang labanan ng buhay. Dito po lumalaban ang lahat ng bagay sa ating isipan. Ang nagwawagi sa isipan, siya po ay nagwawagi sa buhay. Kung ang isip mo ay kontrolado ng sanlibutan, buhay mo rin ay magiging gaya ng sanlibutan. Pero kung ang isip mo ay isinusuko sa Diyos, ang buhay mo ay mababago ayon sa kanyang plano. So yan po mga kapatid, ipakontrol po natin ang ating buhay sa Panginoon, wag sa sanlibutan. Dahil ang Diyos po, mga kapatid, ang siyang nagbabago sa ating mga puso, sa ating isipan, at sa plano ng ating mga buhay. The renewal of the mind is the pathway to a renewed life. Yung nabago ang ating isip, yun po ang daan para mabago din ang ating buhay, mga kapatid. Ito po yung take home natin na salita ng Diyos. I-take home po natin ito. Take home word. Kung gusto mong magbago ang buhay mo, kailangang magbago muna ang isip mo. At ang salita ng Diyos ang pinakamakapangyarihang kasangkapan ng pagbabago. Amen po, purihin ang salita ng ating Panginoon. Balikan po natin ang ating unang puntos, mga kapatid. Dito po sa
Unang puntos po natin. Number 1, may sistema ang mundo at ito'y laban sa kalooban ng Diyos. Roma chapter 12 verse 2 letter A. Ang mundo ay may kultura. Marami po yan, no? Materialism, pride, sexual immorality, self-dependence. So marami po yung kultura ng mundo. Napakarami po, mga kapatid. Ang sabi sa supporting verse natin sa 1 John 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. So supporting verse natin 1 John chapter 2 verse 15. Bilang application, suriin kung saan napupunta ang oras at atensyon mo. Number 2, ano ang laging laman ng isip mo? Number 3, sino ang may pinakamalakas na boses sa buhay mo? Diyos o social media? Number 2 points po natin. Points number 2, ang pagbabago ay hindi automatic. Kailangan ng pakikipagtulungan sa Diyos. Roma 12:2 letter B. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So dito po ang ating supporting verse, Efeso chapter 4 verses 22 to 24. At ang ating application, palitan ang worldly mindset ng Word of God. Iwasan ang content na nagpapahina ng pananampalataya. Mag-meditate ng salita ng Diyos. Bulay-bulayin ang salita ng Diyos. Number 3, ang isip na nakahanay sa Diyos ay nakakaunawa ng kanyang kalooban. Roma 12:2 letter C, upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung alin ang mabuti na kakalugod sa Kanya at ganap. Sabi dito sa supporting verse, Colossus chapter 3 verse 2 at Isaiah chapter 55 verses 8 to 9. So bilang example po natin dito ay ang buhay ni Daniel, mga kapatid. Bilang application po natin sa points number 3, Lord, ano ba ang kalooban mo sa desisyon na ito? Number 2, huwag magdesisyon agad, maghintay sa direction ng Diyos. Number 3, tanungin natin ang Diyos, ito ba ay naka-align sa iyong kalooban? So bilang atin pong encouragement, may supporting verse po tayo dito sa Pilipos chapter 1 verse 6. Ang mabuting gawa na sinimulan niya sa iyo ay kanyang tatapusin. Then conclusion, so wala na po. Yung take home po natin na pwede po nating isa puso at isa isip. Maiksi po ito. Kahit ito na lang ang maitanim sa puso natin. Kung gusto mong magbago ang buhay mo, kailangang magbago muna ang isip mo. At ang salita ng Diyos ang pinakamakapangyarihang kasangkapan ng pagbabago. Amen po. Kung gusto nating mabago ang ating buhay, kailangang mabago muna ang ating isipan. Magdesisyon tayo. At ang salita lang ng Diyos ang pinakamakapangyarihang instrument, kasangkapan upang tayo ay mabago. Kung wala rin tayong mapapakinggan na salita ng Panginoon, ano ang mababago sa atin? Kung hindi rin tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, ano po ang mababago sa atin? Kaya lahat po yan ay magkakasama, mga kapatid. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na mahabagin, salamat po sa iyong salita na nagbibigay liwanag at direksyon sa amin. Inaamin po namin